Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong pong kamanggagawa, Brother Polito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church sa Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word. And that is the Bible, the Word of God. At tayo po nagpapasalamat at nagpupuri patuloy sa pangalan ng ating Panginoon na patuloy ho tayong pinagkakalooban ng biyaya, ng lakas, upang patuloy na makapagministeryo, mabuhay at may kalusugan at nahandoon ang kasapatan palagi ng biyaya ng ating Panginoon. And as the Word of God said, His grace is always sufficient. Whatever the need is, be it material, be it physical, much more spiritual, ay sufisyente lagi ang biyaya ng ating Panginoon. Well, bago ho tayo mag-dive in sa atin hong pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong gabi, ay ilan ho mo ng mga paalala. Well, hinintay ho natin ang anunsyo ng atin hong presidente kung ano magiging quarantine level ng atin hong bayan or probinsya bukas as October rolls in. So, pag-pray ho natin kung paano ang magiging aplikasyon nito sa religious gatherings. Ano po? So alam ho natin na ang sa ating naobserbahan, ang stance ng ating gobyerno ay hindi na nakikita ang religious gathering bilang something na essential. Pero alam ho natin na sa ating mga mananampalataya, ito ho ay napakahalaga. So pray ho natin, as it stands, it's 10% ng capacity ng atin hong bahay-sambahan. So it's around 20 people sa atin hong bahay-sambahan. And I thank God na ang ating mga kapatiran, yung ilang mga kapatiran ho natin talagang kahit medyo mahirap ang mag-commute pag Sunday dahil karamihan ng public transportation ay nakahinto pag Sunday, ay dumarating pa rin. We have a brother in Christ na though he is a member from a different Baptist church, ay umaattend ho dito kasi mas accessible at nagbabike lamang siya. So purihin ang Panginoon, salamat. At yun ho ay malaking kagalakan sa akin at malaking hamon. And kaya ko sinasabi ho, hindi para itaas ang ating kapatid na ito, kundi para maging hamon kung paanong sinabi ni Pablo 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9 na maging hamon ang mga taga-Macedonia sa mga taga-Corinto dahil sa kanilang patotoo. That also should serve to us a great challenge and a great encouragement ang bagay ho na ito. So, pinag-pray ko ho ang ating mga kapatiran na patuloy na nawa na handoon yung great fervent desire to be able to come together in our gathering, in our worship. Narito ho ay napakahalaga na bahagi ng ating buhay pananampalataya. Also, salamat sa Panginoon. Noong mga nakarang araw ay medyo nakachat ko ho ang ating kapatid na Sister Jinjin. And thank you ho sa ating mga ladies na nagmi-minister sa kapatid ho natin ito. And to minister does not only mean material or financial, but just to be there, na meron siya makakausap, may nananalangin sa kanya. That's a great blessing. So, salamat ho sa inyo. And noong mga nakaraan ay nasabi niya na nahandoon yung medyo mas nakakatulog na siya kumpara sa mga nakaraang araw, at ngayon nga ho ay magiging tuloy-tuloy yung pag-take niya ng gamot dahil ho sa ating mga kapatiran na nagkaloob para ho sa oral chemo ng ating kapatid ho na ito. And also ay salamat ho sa Diyos na medyo mas maginhawa ho siya. Though nandun pa rin yung body pain, nandun pa rin yung mga struggles, pero medyo mas nag-aangan na ho ang ating kapatid. So purihin ang Panginoon at patuloy natin siya pag-pray. And I would like to encourage each and everyone na hindi lamang ho yung financial, hindi lamang ho yung physical, kung hindi pag-pray ho natin ang spiritual na kalagayan ng ating kapatid. Ano ho? Dahil ang pag-atake ng kaaway ay grabe, lalo na sa mga panahon na nahandoon ang karamdaman, kahirapan, na aring may mga question na hindi masagot. So pag-pray ho natin patuloy ang ating kapatid, not just Sister Jinjin but also Brother Dave Paule. Itong mga nakaraan ay medyo matindi ang pagdadaanan ng ating kapatid ho na ito, at madalas siya nakahiga. So pag-pray ho natin si Brother Dave
and also ang iba pa nating mga kapatiran. And I hope kung meron kayong alam na kapatiran natin na may karamdaman, please do let me know para ho mas maipag-pray po natin. Okay? So, ilan ho yun sa mga paalala ho natin. By the way, sa Friday, meron ulit tayong Time in the Word, and after that will be our prayer room, JCBC prayer room. I would like to encourage each and everyone na magkasama-sama ho tayo sa prayer room po na yun. Okay, so tayo ho'y dumako sa atin hong pagbubulay-bulay o pag-aaral ng salita ng Panginoon. So muna kayong aniyahan na buksan ng inyong mga Bible sa Psalm 37. Na dito ho nang gagaling yung ating pag-aaral. And if I remember correctly, this is the third time we'll be coming back to Psalm 37. At pinag-aaralan ho natin ang isang mahalagang paksa when good things happen to bad people. Or pag tila baga sa pananaw natin ay maganda ang nangyayari sa mga taong hindi mananampalataya, sa mga taong masasama, or much more, parang ang gumiginhawa ay yung mga taong namumuhay ng hindi sang-ayon sa kalooban o hindi buhay ng pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Ano ang kailangang gawin ng isang Kristiyano? So let us read again Psalm 37 hanggang verse number 8. Verse 1 to verse 8. Kung yun na nakita, babasahin ko ho. And I hope you follow with me. Psalm 37 verse 1. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. Trust in the Lord, and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord, and wait patiently for him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man which bringeth wicked devices to pass. Cease from anger, and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Hingin natin ang tulong ng Panginoon. O aming amang Diyos, muli kami ay nagpupuri, nagpapasalamat. Namamangha kami sa iyong biyaya na sagana. Saganang sagana at hindi kinakapos. Laging sapat na biyaya. Panginoon, sabi ng iyong salita, kung saan sumasagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. At Panginoon, lahat kami na iyong mga anak ay napatunayan ito sapagkat niligtas mo kami ng biyaya mo. Hindi ang aming mga gawa, hindi ang aming kabaitan, hindi ang aming relihiyon, hindi ang aming pagdarasal, hindi kahit ano sa amin. Kundi ikaw at ang iyong ginawa, ang iyong binigay na tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus, na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan. Nung kami, Panginoon, ay binuksan mo ang mga puso at binigyan mo ng pananampalataya, at kami sumampalataya kay Kristo. O Panginoon, sa biyaya mo rin, binihisa mo kami ng perpektong katwiran niya, kaya kami ay naging katanggap-tanggap sa iyo. Purihin ka, O Diyos. Sino ang Diyos na kagaya mo, nahahabag sa aming mga makasalanan? Salamat po, O Panginoon. At salamat din po, O Diyos, sapagkat hindi ka tumigil sa pagliligtas lamang sa amin. Sabi ng iyong salita, ikaw na nagsimula ng gawang mabuti sa amin, ay tatapusin mo ito. Kaya alam namin, Panginoon, patuloy kang kumikilos, patuloy kang gumagawa sa amin po, Panginoon, mga buhay. Salamat sa katotohanan ito. At Panginoon, nawa ang aming sandali ng pag-aaral, bubulay-bulay sa iyong salita ay maging
kagamitan mo upang patuloy kang kumilos, maghubog sa amin, sa wangis ng aming Panginoong Jesus. O Panginoon, hiling din namin ngayon, siyasatin mo kami, aming mga puso, kaisipan, bibig, gawa ng aming mga kamay at lakad ng aming mga paa. At anuman, Panginoon, na taliwas sa iyo, sa iyong kalooban at mga kautusan, patawarin po kami. At alam namin, kami ay may kapatawaran dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang dugo. Salamat po, O Diyos. Muli, maging mabiyaya ka po sa amin. Kumilos ka po, maging sa aming mga kapatiran. Lahat ng luwalhati ay mauwi sa dakila mong pangalan. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Well, again, ang backdraft po or ang context ng ating pag-aaral ho na ito ng what to do when good things happen to bad people ay pinag-aralan natin yung what to do when suffering comes. Kapag dumarating yung pagdurusa sa buhay ng mga anak ng Panginoon, ano ang kailangan nating gawin? And then, maaari itong ma-heighten kapag nagdumadaan tayo sa pagdurusa, dumaraan tayo sa kahirapan, dumaraan tayo sa mga pagsubok, at titingin tayo sa labas, makikita natin yung mga tao na hindi mananampalataya, walang panahon sa Diyos, mga taong maaari talagang garapalan pang gumawa ng masama. At pag tingnan mo sila, tila baga wala silang problema, tila baga sila ang masaya at sila pa ang sumasagana. And we saw also that there is a real danger for a believer to fall into envy. And that's very, very clear. Ilang beses tayo pabalik-balik between Psalm 37 and Psalm 73 na kung saan no other than Asaph, isang taong pinili o ginamit ng Panginoon para itala ang 12 awit sa Book of Psalms. Isang tao na naglilingkod sa templo kasama ni David at isang manunulat kasama ni Haring David. Again, this is hindi siya isang taong kumbaga tambay lang sa kanto, kung hindi isa siyang sasabihin nating kumbaga sa sundalo, mataas ang ranggo. Nevertheless, itong si Asaph na ito ay nahulog sa kalagayan na may pagkainggit sa masama. At yun ay nung nakita niya yung katiwasayan, nakita niya na ang kagalakan, napagmasdan niya ang kalakasan, natignan niya ang kayamanan, kasigatan, kapangyarihan ng mga tao na hiwalay sa Panginoon, hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. And he fell into envy. At ang sabi niya pa nga sa Psalm 73 ay walang kwenta ang aking pagpapanatili ng kabanalan sa aking mga kamay at sa aking puso. Para bang sa ibang salita, hindi sulit ang pagiging mananampalataya. Ang kasiyahan kasi nahandun sa hindi mananampalataya. Parang hindi sulit ang pagiging Kristiyano, ang pagiging anak ng Diyos. Well, if you will continue ang pagbabasa do sa Psalm 73, hindi na natili sa ganon si Asaph, at babalik ho tayo doon sa bandang dulo ng ating pag-aaral para tingnan natin ano ang naging susi kay Asaph para siya ay magkaroon ng tamang pananaw. But we are going to Psalm 37 because in almost the same way, dito ho, para bang ito yung reseta. Kung yun ang sakit, kung ang sakit ay pagkainggit sa mga hindi mananampalataya, nasa Psalm 37, if a doctor will write a prescription para ho sa spiritual na karamdaman na yun, well, tingin ko ho ay manggagaling dito sa Psalm 37. And we have studied 3 already. So tingnan ho natin at balikan natin, at para tayo ay mapaalalahanan sa Psalm 37 verse 1, dagli-dagli ang sinabi at ang kauna-unahang nasa reseta, huwag kang mainggit. Be not
envious. Sabi, fret not thyself. That word fret is to inflame, to heat up. At yung init na yon sa nanggagaling? Well, hindi sa pagmamahal, hindi sa galit, kundi yung init na yon ay nanggagaling, sabi sa pangalawang parte, neither be thou envious against the workers of iniquity. So, naahan doon ang pagpipigil. Huwag mong gawin yan. Huwag kang pigilan mo ang pagkainggit sa mga gumagawa ng masama. Stop it. Huwag nating gawin yan. So, we should not be envious. At maraming utos sa salita ng Panginoon, like Psalm 31 verse 6, I have hated not Psalm 31 verse 6, marami pang mga Psalm 23 verse 17, let not thine heart envy sinners. So again, sa Proverbs 3 verse 31, Proverbs 23 verse 17, yun po pala yun, Proverbs 24 verse 1, again, repeated command not to be envious. So, sundin ho natin yun. Huwag tayo mainggit. Kung sa sandaling ito ng ating buhay, lalo na sa panahon ng pandemya, tumitingin ka sa labas, na mabaaray inggit. Well, hindi mo na actually kailangan tignan sila. Nakikita mo actually, may nabasa ko kong article, isa sa negatibong epekto ng social media ay lalo ito nakakapagdulot ng depression kasi nagsuscroll ka sa social media mo, nakikita mo yung mga friends mo, sila yung masasaya kung ano-anong ginagawa sa gitna ng pandemya at naiinggit ka doon. So, again, ang punto ho ay huwag tayong mainggit. So, maging mapagbantay tayo sa ating mga puso. Meron ba? Isa ho sa mga madalas na kapaskil sa mga opisina ng doktor ay bawal magsinungaling patungkol sa iyong totoong kalagayan. Ibig sabihin, hindi mo dapat itago kung meron kang mga simptomas. At ang aking ina ho, diadala ho namin ngayon sa therapy, at tuwing dun sa therapy, laging may interview, may kalagnat ka ba, may simptomas ka ba, so on and so forth. Well, this is a question na kailangang sagutin ng honest. Meron ba tayong pagkainggit sa mga hindi mananampalataya? Meron bang existing envy sa mga tao na wala sa Panginoon kapag nakikita natin yung kanilang kasaganaan? And the good way here is not to deny but to admit. Pag inamin natin, ay doon natin malalapatan ng tamang panlunas, at ang una nga ho dito is to stop. Well, pangalawang advice, or not really advice, pangalawa na kailangang gawin, utos ng Diyos na gawin ho natin kaysa mainggit tayo sa mas umagawa ng masama, sumasagana sa kanilang kalikuan. Verse 2, for consider their end. Consider their end. Atin hong bigyan ng konsiderasyon. Ano ang magiging wakas nila? Tignan natin. Maaaring ngayon mukha silang masaya. Maaaring ngayon mukha silang successful. Maaaring ngayon mukha silang fulfilled, satisfied. Sabi nga ni Asaph, they have more than the heart could wish. Well, let us consider their end. Ang sabi sa verse 2, for they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb. That is, there is that time na nakalagay, soon be cut down. Hindi sila magtatagal. Sila'y mabilis na mapuputol. Sila'y mabilis na magwawakas. At pag binasa natin ang salita ng Diyos, yung masasamang mga tao, pag sila'y naputol, hindi lamang yung kanilang buhay, kundi maging yung kanilang alaala ay madaling mawawala, madaling kakalimutan. So, nandoon ang kanilang wakas. And not just physical death. Ang wakas ng masama ay hindi lamang sa kamatayan. Kung hindi ang talagang kahihinatnan ay walang hanggang parusa na naghihintay sa kanila. So, why be envious? At isa sa mga pinakamabisang gamot ay consider their end. Tignan natin, anong wakas, saan sila patungo, anong mangyayari. Mayroong mga tao na tila baga sobrang dami ang
pera na para bang nakapaglalaway. At pag titignan mo sila, may mga 4 na private jet, kung saan-saan napupunta, kung magkano pumapasok na pera sa kanila taon-taon, at naglalaway tayo sa bagay na yun. Well, isang pwede at makapagtutulong sa atin upang hindi tayo mahulog sa pagkainggit sa kanila is to consider their end. Pangatlo, at napakaganda ho nito, trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Panginoon. Maaari na itong mga taong ito ay sila'y tila baga sumasagana sa ngayon. Maaaring itong mga taong ito na walang takot sa Diyos, gumagawa ng masama, sila pa yung masasaya ngayon. Well, we should continue to trust in the Lord. Again, going back sa Psalm 73, yung sinabi ni Asaph na walang kwenta, kalokohan lang pala yung pagpapakabanal ko, walang kwenta pala yung pagpapanatili ko na malinis ang aking kamay at ang aking puso. Well, that is not true. Hindi walang kwenta. Magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa mga pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos na handoon ang pagpapala niya, handoon ang reward niya, handoon ang biyaya niya sa mga tao na gumaganap ng kanyang kalooban. And speaking of pagganap ng kalooban, ang kasunod nito, trust in the Lord and do good. Trust in the Lord and do good. Ay, kung lalagyan natin sa konteksto, nung sinabi nga ni Asaph na wala palang kwenta ang pagpapakabanal, no. Keep on. Pagpatuloy ang paggawa ng mabuti. Rather than ikaw ay mainggit at gumaya sa kanila, dapat tayo ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti, magtiwala sa Diyos na ang pagpapala niya, ang pag-iingat niya, ang biyaya niya ay nahandoon sa mga gumagawa ng kanyang kalooban. And ang sabi, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. And that's nothing but God will fulfill His covenant promise. And sa kontekstong ito, covenant promise sa Israel, sa physical Israel, concerning the land, but in application, it's the promise of God fulfilling the promise. It's God fulfilling His promise. Kaya yung sabi ho natin, let's go to Hebrews. Sandali lamang po for us to be reminded sa Hebrews chapter 6 verse 10. Hebrews chapter 6 verse 10. Kung meron hong mga tao na minsan tila baga nakakalimot sa kanilang pangako, well, ang sabi ng Panginoon na ito, Hebrews chapter 6 and verse number 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shown towards His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Dito hindi matuwid ang Diyos. Ibig sabihin, matuwid ang Diyos na gagantimpalaan niya ang mga gumagawa ng mabuti, ang sumusunod sa kanyang kalooban. So trust in the Lord and do good, and God will fulfill His promise. Nandun yung kanyang pagtupad, kasiguruhan ng pagtupad ng kanyang pangako. So that's number 3. So number 1, do not be envious. Huwag tayo mainggit. Number 2, consider their end. Bigyan mo ng pansin. Ano bang magiging dulo nitong taong mga yun? Masaya siya. Ano bang magiging dulo nito? And then number 3, trust in the Lord and do good. Trust in the Lord and do good. And also last Friday, yung verse 4 ay binigyan natin ng pansin. At isa ho itong verse 4 na medyo extra special sa aking puso. At every time na pinag-aaralan to, pinagbubulay-bulayan, ay nahandoon yung tuwa and also nandun yung conviction. Because ang sabi, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Magalak ka sa Panginoon. And again, this is put in contrast. We can put this in contrast dun sa kalagayan ni Asaph na tumingin siya dun sa masama at nahandun yung kagandahan ng kanilang kalagayan, humanly speaking, very desirous, very delightful yung kanilang kalagayan. Well, sa atin, ang sabi ng salita ng Panginoon, delight thyself
also in the Lord. That means make God the object of our delight. Ang Diyos ang maging pagkukuhanan ng ating kagalakan, ng ating kasiyahan. Pero meron mga tao sinusubukang hugutin ang kanilang kasiyahan sa pera. Therefore, pag walang pera, world war. Pag may pera, happy-happy. Bakit? Nakadepende ang kanilang kagalakan sa pera. Yung iba naman sa kalusugan. Yung iba naman sa material. Now, I'm not saying na masama ang pera. I'm not saying na masama ang kalusugan. I'm not saying na masama ang material na bagay. But if you make it an idol, if you make it the object of your delight, ganong kadaling mawala ang mga ito. At napakabulay ng pinagkukuhanan ng kagalakan. Kung ang kagalakan mo, ika nga, ay yung alaga mong aso, paano kung isang araw nasagasaan yung aso? Patay ang kagalakan na yun. Pero mga kapatid, narito, tayo ay inaanyayahan ng Biblia na kunin ang ating kagalakan sa Diyos na hindi mawawala. Sa Diyos na hindi nang iiwan. Sa Diyos na hindi nagkukulang. Delight thyself also in the Lord. And last time sa ating pag-aaral, we made a clarification that we should not just seek or delight on the things that God gives, even the joy that it produces, but in God Himself. Again, mga kapatid, iba yung nagagalak ka sa ministry kaysa nagagalak ka sa Diyos. Or lalo na sa isang kagaya ko ho na parte ng aking trabaho talaga ay pagbabasa, pag-aaral. Meron hong mga taong nagagalak sa theology. Marami silang nalalaman and they're happy. And that's very different than being delighted in God Himself. And isang malaking pagkakaiba ho yun. At madalas, marami hong mga paalala at sinasabi sa Biblia na dapat ang Diyos ang pinagkukuhanan o siya mismo ang ating kagalakan. One of my favorite Psalm is Psalm 63 verse 1. Ang sabi ng Psalm 63 verse 1, again, this is Psalm of David, O God, Thou art my God, early will I seek Thee, my soul thirsteth for Thee, my flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. Wow! Wow! There is that twofold effect, soul and flesh. That means na yung kanyang buong pagkatao ay apektado ng kanyang pagkauhaw, pagnanasa sa Diyos. Why? Because God is the object of His delight. Yes, I'm not saying na walang kasiyahan si David kapag nakikita niyang maayos ang kaharian, nakikitang maayos ang pamilya, nakikitang maayos ang takbo ng mga sundalo. That gives happiness. Walang masama ho doon. But the very foundation of David's delight is in the Lord. Now, let me ask, maging ang ating mga kapatid, is God the object of our delight? Ang Diyos ba ang pinagkukuhanan natin ng ating kagalakan, ng ating kakontentuhan, ng ating kapunuan? Or tayo ay humuhugot sa ibang bagay? Sabi nga ho natin, not necessarily masama, pero napakabulay at madaling mawala. Pero narito, ang sabi ng salita ng Panginoon, we must delight ourselves in the Lord. At yung pagkatapos ho noon, at napansin nyo, diniinan ko kasi napakahalaga. Yun yung peg, yun yung pako na kailangang baon na baon para hindi tayo matangay sa prosperity gospel sa susunod na mga salita. Ang sabi, and He will give thee the desires of thine heart. He will give thee the desire. And the basic point na biniinan natin last time, if God is your delight, question, what is the desire of your heart? None other than God Himself. And the very point of the passage of this, delight thyself also in the Lord, and He will give you more of Himself. He will reveal
more of Himself to you, which will cause you greater delight, and God will still give you more and give you more. And again, ang puntong ito, God in His infinity will not, hindi siya masasaid. Yung balon na ito hindi matutuyo. Wow! Wow! So mga kapatid, this is, kumbaga, pag tumingin ka sa mga masasama at naiinggit ka sa nangyayari sa kanila, pera nila, saya nila, ginagawa nila, kalagayan nila, ang balon na yon ay napakadaling matuyo. Hindi natin kailangang mag-research na napakatagal. Napakaraming mga tao ang pwedeng magpatotoo. Subukan mong umigib sa balon ng pera, ang dali itong masaid. Lagi nang kulang eh. Subukan mong iigibin ang balon ng kalusugan, marami ang biglang nawawala ang kalusugan. Nevertheless, ang balon ng Diyos, kung Siya ang iyong kinauuhawan, habang ikaw ay patuloy na uho sa Kanya, patuloy ka naman niyang paiinumin, and He will give thee the desires of thine heart. Now again, huwag nating pagkamalian, dun sa sinabi niya sa verse 3, verily thou shalt dwell in the land, and verily thou shalt be, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed, you will be supplied. Pero ang punto ho sa verse 4 is not our, alam mo yun, delight thyself also in the Lord. At maraming madaling dumudula, He will give the desires of thine heart. Masyadong nagiging self-centered agad at materialistic agad. Yes, God rewards, God gives, pero ang punto ng verse number 4, if you delight in God, He will give more of Himself to you. So, narito, sabi nga ho, ay isang balon na hindi matutuyo. Tuwing iigib ka, ay lalo pa itong magbibigay sa atin. Delight thyself also in the Lord, and He will give thee the desires of thine heart. So, panglima ho tayo, at nahandun tayo sa verse number 5 and 6. Panglimang advice, panglima na dapat nating gawin kapag nangyayari ang mabubuti sa masasamang mga tao, kapag nakikita natin na nagpa-prosper yung hindi mga mananampalataya, anong gagawin natin bilang mga Kristiyano? Number 5, commit thy way unto the Lord and trust also in Him. Ipagkatiwala o ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon at tumiwala ka rin naman sa Kanya, and He shall bring it to pass. Well, this almost sounds like the command in verse number 3, trust in the Lord. This naman, commit thy way unto the Lord and trust also. And so, naahandun yung almost overlapping na ibig sabihin nito, trusting God. Pero ang gusto kong makita ho natin ay iba ang trust. Iba ang push, iba ang point nitong verse number 5. That word commit, that is the very word na ang ibig sabihin ho is to roll, pagulungin. At ang magandang image ho nito ay para bang, alam niyo, nakakita na ba kayo ng mga kargador na naglilipat ng sako ng bigas mula sa truck patungo sa loob ng tindahan? At napakaganda kapag yung bigas, hindi man napakaganda, kundi kapag yung bigas ay medyo mas mataas, makalebel pa ng balikat nila, anong gagawin? Iuusod na lang. I-roll over na lang para mapasan sa kabila. So, ang idea ho na pinupunto ho dito is to roll, meaning to transfer, or so ibang salita, to entrust. At yun yung word na sa verse number 5, commit thy way, ihabilin, you entrust. What will you entrust in the Lord? Commit thy way, yung lakad mo, yung buhay natin. Let us commit the course of our life sa ating Panginoon. Ang landas ng ating buhay ay ipagkatiwala natin sa Kanya. And it follows, trust also in Him. Pagkatiwala mo sa Kanya, na kaya niya itong ingatan, na kaya niya itong palaguin, na kaya niya itong ipreserba para sa Kanyang kaluwalhatian. Commit thy way unto the Lord. Trust also
in Him. And what will happen? He will bring it to pass. Papapangyarihin niya ito. Now again, napakadali itong i-twist para maging self-centered. Wow, may plano ako at ipagkakatiwala ako sa Diyos at kailangan ganapin niya yung plano ko. That's making God a servant of man to fulfill our will. Well, the point is this: commit thy way unto the Lord. Pagkatiwala natin ang ating landas, ang ating buhay sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, papapangyarihin niya ito. He will bring it to pass. What is that? He will bring to pass the purpose of our life. And what is the purpose of our life? It is but to glorify His name. Ang layunin ng ating buhay, bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo diligtas ng Diyos? And that is for the glory of His name. And He will bring it to pass. Another application is, gaganapin niya yung kanyang kalooban. Gaganapin niya yung kalooban niya sa ating mga buhay. Commit thy way also, or commit thy way unto the Lord, trust also in Him. Magtiwala tayo sa Kanya. Pagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga buhay, ano man ang mangyari, hawak tayo ng Panginoon. Maliwanag ang sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa atin sa Kanyang mga kamay. Maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans 8:28, and we know, and that should be a basic. When I say basic, ay hindi mababa, kundi when I say basic, alam ito dapat ng lahat ng Kristiyano, that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. We know that all things are under the sovereign hand of God. Ipagkatiwala natin yan sa Panginoon. Ano man yung ating kalagayan, kung tingin natin, bakit sila ang umaasenso, bakit tayo hindi, bakit parang sila ang masaya, bakit parang tayo ay hindi, well, ang sabi ng Panginoon, commit thy way unto the Lord. Magtiwala tayo sa Panginoon. Isang talata na gusto kong buksan natin ay sa Psalm 75. Psalm 75, let's look at this. Verse number 6. Psalm 75, verse 6. Ang sa verse 5, lift not up your horn on high. That is, be proud. Wag ka magyabang. Yun ang ibig sabihin. Speak not with a stiff neck. Verse 6, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He put it down one, and set it up another. Yun daw promotion, yung pagtataas ay is of the Lord. So kung sakali, halimbawa, ikaw ay nagbukas ng negosyo bilang isang Kristiyano at ginagawa mo yung sa biyaya ng Panginoon, the best, matas narito ang isang negosyante rin na hindi Kristiyano at gumagawa siya ng mga bagay-bagay na para bang taliwa sa kalooban ng Panginoon, ay paglabag sa mga batas ng Panginoon at ng gobyerno, at tila baga siya pa yung umaasenso. Well, wag tayong magulumihanan, magtiwala tayo sa Diyos, pagkatiwala natin sa Panginoon. At ang sabi niya sa verse number 6, and He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Yung katuwiran mo, again, going back sa Psalm 73, anong sabi ni Asaph? Walang kwenta ang pagpapanatili ko ng katwiran ko. Walang kwenta ang pagpapanatili ko ng malinis ang kamay ko. Walang kwenta, walang kabuluhan ang pagpapanatili ko ng kabanalan ng puso ko. Walang sabi ng Psalm 37 verse number 6, and He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Kumbaga, ipapakita ng Diyos, hindi malabo, maliwanag, ilalathala ng Diyos. God will, ano man tamang salita? Nawala yung tamang salita. God will vindicate. That's the word. God will vindicate.
ipapakita ng Diyos yung biyaya niya sa matuwid. Huwag tayong mainip. Huwag tayong manghimagod. Sabi nga ho ng Galatians chapter 6, and let us not be weary in well-doing, for we shall reap if we faint not. Huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Bakit? Darating yung araw ng pag-ani. At kung sa biyaya ng Diyos, sa kabila ng pagkainggit natin sa mga gumagawa ng masama, sa kabila ng naandun yung hatak at tila baga, yung pang mga taong hindi mananampalataya ang sumasagana, nagtiwala tayo sa Diyos, hindi tayo gumawa ng masama, kinonsidera natin yung kanilang wakas at yung Diyos ang naging ating kagalakan at ginawa natin ng kalooban ng Panginoon at pinagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga buhay at patuloy tayong gumawa ng kanyang ayon sa kanyang mga kautusan. Ang sabi ng salita ng Diyos, and He shall bring forth thy righteousness as the light. Take note, He, that is God. Hindi ito isang bagay na i-display mo. Kundi God, in His sovereign and only way that He can, ilalathala niya, ipapakita niya, i-vindicate niya. Siguro ho, walang ibang pinakamagandang halimbawa nito sa Biblia kung hindi si Joseph, na kung saan siya'y pinagmalupitan ng mga kapatid niya, siya'y pinagbintangan ng asawa ni inakasuhan ng asawa ni Potiphar, at hindi binigyan man lang ng fair trial ni Potiphar, kinalimutan nung nakasama sa kulungan, but God vindicated Joseph. Pinakita. Hindi siya ang nagpumilit, hindi siya nagpumilit, papakita ko sa inyo. Hindi ganoon. Kung hindi sa probidensya ng Panginoon, God showed His righteousness, yung pagiging pagtatapat ni Joseph sa Panginoon sa kabila ng lahat na nangyari, sa kabila ng naging kalagayan niya, God vindicated Joseph and his brethren saw it clear as day. Nakita ng Panginoon. And yes, higit sa malamang, tayo ay nakaranas na kung saan sa biyaya ng Diyos, maaari may nag-akusa sa atin, maaari may gumagawa ng masama sa atin, pero sa biyaya ng Diyos, nagpatuloy tayong gawin ang kanyang kalooban, hanapin yung kanyang kalooban at sundin ito. And God vindicated us. Purihin ang Panginoon. And He shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. So when we are tempted to be envious sa mga tao na hindi mananampalataya, sa mga tao na malayo sa Panginoon, sa mga tao na hindi gumagawa ng kalooban ng Panginoon, na tila baga sila pa yung masaya, sila pa yung umaasenso, sila yung mas nagiging kilala, sila yung sumisikat. Well, let us not be envious, number one. Number 2, consider their end. Number 3, trust in the Lord and do good. Number 4, delight thyself in the Lord. Number 5, commit thy way in the Lord. Pagkatiwala natin yung buhay natin sa Panginoon. Hindi lang ito, Lord, hawak mo ang buhay ko kung kailan ako mamanano. Kundi yung ating pamumuhay, sangayon sa kalooban niya, yung pagsusumikap natin sa kabanalan, pagkatiwala natin sa Panginoon. Siya ang may hawak. And in His time, and in only way that He can, God will vindicate. Gagantimpalaan ng Diyos. Mga kapatid, itong napakaganda kung hindi man sa buhay na ito may naghihintay sa kabila. Ang Diyos ay hindi matuwid. Hindi niya kakalimutan. So nawa itong mga bagay ho na ito ay umawat sa atin sa tendency na mainggit sa mga tao na gumagawa ng masama. Lord willing, next time ho sa ating Time in the Word sa Friday 6 p.m. we'll look at the last point ng ating pag-aaral. That will be verse number 7. Rest in the Lord. I hope nagiging blessing po ang ating mga pag-aaral
At kung sakali ho na ito'y nagiging pagpapala ho sa inyo, ay purihin ang Panginoon. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa biyaya mo na patuloy na pinagkakaloob sa amin. O Panginoon, alam namin na hindi kami karapat-dapat, kundi kinahabagan mo lang kami. Niligtas mo kami sa biyaya mo. At alam namin, Panginoon, hindi rin kami karapat-dapat sa anumang pagpapala. Hindi kinahabagan mo lang kami. At sa biyaya mo, pinagkakaloob mo ito. Lord, ipakita mo sa amin kung gaano kalaking kahangalan ang mainggit sa gumagawa ng masama. Kung gaano kalaking kahangalan ang mainggit sa mga taong tila baga masaya, makapangyarihan, mayaman, na nabubuhay hindi sa iyong kalooban. Paalala mo sa amin ng mas malinaw pa kung anong magiging wakas ng mga taong hindi magsisisi at sasampalataya. Paalala mo sa amin kailangan namin na magtiwala sa iyo na ikaw ay Diyos na matuwid, na hindi baliwala ang pagsusumikap sa kabanalan, na handong naghihintay ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala. Lord, tulungan mo kami na ikaw ang aming maging kagalakan. Tulungan mo kami na hugutin sa iyo ang aming kasiyahan, hindi sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Lord, ang mga ino-offer ng mundo ay masyadong marupok, masyadong cheap, kumpara sa ni-offer mo sa amin. Walang iba kung hindi ang iyong sarili. Lord, help us. Help us to delight in you. Help us to delight in your truth, in your word, kung sino ka. Lord, salamat po sapagkat naroon ang iyong salita, and you will give us the desire. You will give us more of you. Salamat po, Diyos. And Lord, sa amin na pag-aralan po ngayong gabi, help us to commit our way to you. Pagkatiwala sa iyo. Sapagkat Panginoon, kung kami ang hahawak, hindi namin kaya. Kung kami ang masusunod, kami mapapahamak. Kung kami ang rerenda, kami ang mahuhulog. Help us to commit our way to you. Help us, Lord, na maging matapat pa, mas pursigido pa, sundin, ganapin ang iyong kalooban. Sa kabila ng mukhang ang masama, mukhang ang lumalakad ng sarili nilang lakad, at tila baga masaya at umaasenso. Lord, help us to commit our way to you. And we know na ikaw ay Diyos na matuwid. In your time and in your way, you will vindicate. Papakita mo, O Diyos. Gagantimpalaan mo, O Diyos. Ihahayag mo, O Diyos, ang mga nagtatapat, sumusunod sa iyo. Panginoon, nawa ang mga katotohanan ito na patuloy mong gamitin upang awatin kami sa pagkainggit sa nasa sanlibutan. Awatin kami sa mga kakarnalan, kamunduhan. Matulungan mo kami na hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ang iyong salita. Salamat po. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong mga paalala. Salamat sa iyong mga rebuke. Salamat sa mga kapatiran. Salamat sa aking mga magulang, sa aking mga binan. Salamat po, O Diyos, sa aking asawa, sa aming anak. Salamat sa biyaya mo na nagligtas sa amin. Salamat sa aming Panginoong Jesus na namatay, nilibing at muling nabuhay.
purihin ka. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you very much po mga kapatid, and I hope sa Friday magkasama-sama tayong muli, and also sa ating mga kapatiran, if you have extended time available Friday, would like to invite you to join us sa ating JCBC prayer room after ng ating time in the Word. God bless po. I love you all. I miss you all. And may God use us all for His glory. Ingat po tayong lahat.